Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang kapayapaan po naman ng Panginoon ay sumaatin sa umaga ito. Bago po ako pumunta doon sa aking paksa, mga kapatid, naalala ko lang po nung ako po ay nagtatrabaho pa bilang bouncer. Lalo po yung concert K-pop, yung Enhypen, 17. Alam niyo po ang gusto nilang pwesto, yung nasa harap. Ang pinakamahal pong ticket, SVIP, VIP. Ako po yung naninibugo, bakit po? Pagka sa Panginoon, yung harapan po, ito po hindi na pong puno, parang baliktad. Kaya po, alayahan ko po yung mga nasa hulihan, sana po i-occupy po natin yung nasa unahan. Alam niyo po ba, yan po yung pinakamahal na ticket, yung nasa unahan, promise. Bakit po yan po yung pagka sa spiritual, yan po yung nababakante, yan po yung hindi na pupuno. Lalo na po yung concert po nung yung reunion concert ng Eraserhead. Naku, yun po yung pinakamaraming kinikita. Kami rin po yung nag-bouncer no, dyan po sa open ground ng ng lagpas lang po ng POBA. Yan po yung talagang unang binibili nila na ticket. Yung unang-una kasi gusto nilang makita, lalong-lalo po yung logi nila. Yung idol, binaliktad naman. No? Ngayon po, mas higit pa ho doon. Sa umagang ito, ang ating makakanig, ang ating Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya, sana po, i-occupied po natin yung una. At inaakala ko po nga, ang paksang aking ipaglilingkod, mga kapatid, ito po yung napapanahon. Sapagkat, isa po sa gustong-gusto ko, pagka ako po ay tatayo, na ipaglilingkod na topic, yung napapanahon. Kung napapansin po ninyo, itong Enero, sunod-sunod pong pista ang meron. Noong 9 po ng Enero, pista ng itim na Nazareno. Tapos po, ito pong nagdaan, 16 to 18, dito po sa Alabang, meron po silang pista. Pista po ng Santo Niño ng San Bedans. 16 to 18, kasabay din po yung sinulog kahapon, dahil dito pa sa 24 oras. Pista din po yun ng Sagrada Familia, kasama po yung Santo Niño. At ngayon po, ang main na pista ngayon, pista po ng Santo Niño ng Tondo. At mamaya yan, ibabalita na naman. Alam niyo yung kung ano yung dinadayo dyan? Yung mga sumasayo yung nagtatanggal ng damit, yung may mga six-pack. Mamaya yan, magta-trending. Buti na lang ako, wala akong six-pack, one-pack lang. Kasi iba po ang train ng powerlifting. Powerlifter po kasi ako, two-time powerlifting champion. Noong 2018 at saka noong 2022, mga kapatid. Sa amin po, ang kailangan namin, kami ng maraming carbs to lift more heavyweight. Yan po yung aking ipaglilingkod na paksa. Ito po ay mag-i-immerse po tayo doon sa second commandments ng Diyos, which was written, ngayon po, 3rd Sunday po ng January, ang pinagdiriwang pong pista ngayon, pista po ng Santo Niño, na ibig lang po sabihin no, sa English, ang meaning po niyan kasi is little one. Yun po yung meaning ng Santo Niño. Little one sa English, mga kapatid. Kung bakit kasi hindi na kasi lumaki. Bakit hanggang ngayon, little one pa rin? Hindi na nag-grow. Mga kapatid, ano lang, real talk lang. Ito po yung nakasulat in Exodus chapter 20 verse 4. Dito po tayo mag-i-immerse sa topic na ito. Which is, ito po yung second commandments na doon po sa 10 commandments. Ano po yan? Thou shalt not make unto thee any graven image. Yan po yung number 2. Diyan po tayo mag-i-immerse na topic. Diyan po iikot. At mamaya po siguro itatanong nyo, Brother Salvar, ako po yung mananampalataya na wala naman po akong graven image. Mamaya po, natin yan, i-address natin yan. Baka kasi may nakakalimutan tayo na hindi lang yun. Na mamaya, kumbaga sa hanging question to that. At mukhang nag-iisip na naman si mamaya magtatanong to. Pero mga kapatid, doon po tayo iikot. Sabi po niya in 2 Commandments, in Exodus chapter 20 verse 4, thou shalt not make unto thee any
graven image. Huwag kang gagawa, no? Napakaliwanag nun. Ng anumang imahe, no? Puntahan po natin yon. After po mailabas po ng Diyos sa pagkakaalipin po ang bayan po ng Israel sa Ehipto, no? Ang tagal po nilang iniiyak sa Diyos yan. More than 400 years po silang into slavery. Ang historical background po kasi ng mga kapatid, ito po kasi si Jose, nung maging governor po siya ng Egypt, na naginip po yung hari, 7 matatabang baka. After that, kinain po ng 7 na mapapayat po na baka. At ganun din po sa uhay. 7 matatabang uhay, kinain ng mga 7 napapapayat na uhay. No, mga kapatid. At yun po yung pinaliwanag ni Jose. So, fast forward ko lang yung history. Nung namatay po si Jose, meron pong pumalit, no, sa kanya na hindi po kilala yung si Jose. At dito po nagpasimula yung pagpapahirap po ng paraon na ito, na matigas yung puso. Pinahirapan po yung bayan ng Israel sa slavery po nila sa Egypt. Yung paggawa nila ng bricks, pinahirap. Kaya umiiyak po sila to set them free. At dito po, ang naging sagot ng Diyos, si Moises. No? To free ang bayang Israel to slavery. At dito po nagpasimula yan. Nung sila po'y nailabas na, naisulat po ito ni Moises in the wilderness, 1523 BCE. So, ang tagal. 1523. Kaya po may nagtanong sa akin, Brad, naniniwala ka ba sa Book of Enoch? Sabi ko, hindi. Kaya hindi po siya napasama dun sa sacred books. Bakit po? Kasi po sabi po sa Jude, isa lang naman po yung ng chapter ng Jude eh. Sabi po doon, no, ito parang ano lang sabi niya, si Enoch, 7 ang bilang mula kay Adam. So magbilang po kayo, pumunta po kayo doon sa genealogy. No, meron po niyan sa Luke, meron din po sa Chronicles. Nagkaroon po ng writings, ang una po nang sumulat, si Moises, yung Torah, yung 5 books. Genesis to Deuteronomy. So doon lang po nagkaroon ng tinatawag ang tao ng kaalamang sumulat. But during Enoch, wala pa po yung kakayanan ng tao na sumulat. Meron po sila mga dinodrawing yung mga naan ng archaeologists. May dinodrawing sila baka, asno, kung ano-ano po yung mga. Pero wala pa pong nakaka-invento ng knowledge of writings during that time, noong panahon ni Enoch. So how come na magkakaroon ng Book of Enoch? So parang ano lang yan, isipin nyo, kaya bakit kaya hindi sinapasama dito yung Book of Enoch? Yan o yung trivia. Trivia lang. Gaano kahaba po yung panahon na ang unang nagsulat ng first 5 books si Moises? 1523 po, approximate po ng mga Bible scholars na isulat itong Book of Exodus, which is the second book. Tama ho ba? So, pansin nyo, kung si Enoch sumusulat na nun, wala pa kung kaalaman ng tao na sumulat, bakit may Book of Enoch? Di ba? So, para lang po maglaro yung isip natin. So, ito pa, babasahin ko po. Punta tayo doon. In Exodus chapter 20, verse 1 to 5, mag-immerse tayo ron. Nung nailabas na po sa pagkakaalipin po yung bayang Israel. Ito po, ang senaryo nito, nasa ilang sila. Bago po sila makapasok sa Land of Promise, 40 years po sila naging ganak. Ang dahilan po dahil po sa pagkakasala. At ang dahilan naman po ng travel, kung ililiteral ninyo, from Egypt to doon sa Land of Promise, Canaan, hindi naman po aabutin ng buwan ng paglalakbay. Weeks lang makakarating na sila doon, pero bakit 40 years? Dahil po sa pagkakasala. Ito po yung laman. No? Nung naibaba na po yung 2 tapyas ng tipan, at ito po yung time na binabasa na po ni Moises sa bayan po ng Israel ang 10 utos. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. No? Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. I-highlights ko lang itong verse na ito kasi mamaya po diyan tayo magbibigay ng diin.